Noong 1996 sa property na ito natagpuan ng halos 5,000 mga buto ng tao. Noong 2006, si Vicky at si Rob Graves ay naghahanap ng isang property sa isang probinsya sa Amerika. Dahil naisip nila nakakasawa ng tumira sa city na napakaraming usok, napakaraming tao at napakabilis ng buhay. Kasama yung dalawa nilang teenager na anak, nagsimula silang mag-search tungkol sa ibang probinsya sa Amerika kung meron dito mga property na for sale. At meron nga silang nakitang napakamura at napakalaking property. Hindi sila nag-i-expect ng kahit ano pero gusto nilang makita para masubukan kung ito ba talaga yung bahay na makukuha nila. Hindi nila inaasahan na yun mismo yung nasa picture yung makukuha nilang property dahil napakababa ng presyo nito at napakalaki. Kaya kinunta kaagad nila yung real estate agent na umahawak ng property na yun at agad nilang pinuntahan yung address na tinatawag na Fox Hollow Farm. So pagdating nila doon, nakita kaagad nila yung napakagandang bahay at napakalawak na property nito. Nagsimula kaagad sila mag-ikot, ginaid sila ng real estate agent at yung dalawa nilang teenager na anak ay gustong gusto yung bahay. Dahil bukod sa napakaganda ng bahay at napakalawak nito ay meron pa itong swimming pool sa loob. Ito yung mismong property hinahanap ni Rob at ni Vicky Graves. Hindi talaga sila makapaniwala dun sa napakababang presyo nito kaya nagtanong pa sila na nagtanong dun sa real estate agent na kung may iba pa ba silang dapat bayaran o may dapat pa silang lakarin. Pero sabi nito sa kanila ay wala na silang kailangan bayaran pang iba kundi yung presyo lang na nakalagay dun sa property. Pero sa pag-iikot nila Rob, hindi niya mapaliwanag yung nararamdaman niya kasi parang familiar sa kanila yung bahay na yun. Hanggang sa naalala ni Rob kung saan niya nakita tong bahay at property na to. Hindi niya alam kung nabasa niya ba yun sa dyaryo o napanood niya sa TV. Pero ang alam niya ito yung bahay ni Herb Baumeister na isang suspect sa pagpatay sa napakaraming kabataan sa lugar nila at isa sa tinuturing na serial killer sa Indiana. At tinanong nga nila yung real estate agent kung yun nga ba yung bahay ni Herb Baumeister na ito ba yung property na ginamit niya sa paglibing dun sa mga kabataang pinatay niya. So yung real estate agent na halos ina-expect na malalaman din naman nila to ay sinabi nilang sa kanila na ito yung bahay ni Herb Baumeister. Kaya napakamura nito. Pagmamayari ito ngayon ng isang real estate investor at walang gustong bumili dahil sa history nito kaya napakababa ng presyo nito ngayon. So si Vicky Graves alam niya rin yung kwento ni Herb Baumeister. Kaya nagdadalawang isip din siya na wag na lang bilhin tong property. Pero si Rob gustong gusto niyang bilhin yung property sa kabila ng history nito dahil napakababa ng presyo, napakalaki ng lupa at napakaganda pa ng pwesto ng bahay. Ayaw sanang pumayag ni Vicky dahil nga sa history ng bahay. Pero bandang huli napapayag din siya ni Rob dahil bukod dito ay napakaganda talaga ng bahay at gustong gusto ng dalawa nilang anak yung swimming pool. Makalipas lang ang ilang araw ay nagsimula na silang lumipat sa bahay nito. At makalipas lang din ng ilang araw ay nagsimula na sila makaramdam ng mga kakaibang bagay sa bahay na to. At ipaparinig ko sa inyo yung actual audio recorder nung may nagtanong kung meron pa bang ibang tao dun sa bahay na yun bukod sa kanila. Si Herbert Richard Baumeister ang unang may-ari nitong Fox Hollow Farm. Bago tumira sila Vicky at si Robert Graves dito sa bahay na to, ang nakatira muna dito ay si Herb Baumeister at ang asawa niyang si Julie. At meron naman silang 3 anak. Pinanganak si Herb Baumeister noong April 7, 1947 sa Indianapolis, Indiana. Si Herb ang suspect sa pagpatay sa halos 25 na murder sa Indianapolis, Indiana mula early 1980s hanggang early 1990s. Noong 1980s, maraming mga nawawalang mga lalaki sa Indianapolis, Indiana na halos magkakapareho ng edad, magkakapareho ng bigat at magkakapareho ng katawan. Kaya naisip na rin ng pulis na baka isang tao lang ang may kagagawan nito. At noong early 1992 ay nakareceive ng tawag ang mga pulis sa Indianapolis, Indiana galing kay Tony Harris na sinasabi niya may pumatay sa kaibigan niya gamit ang pool hose. At muntik na rin siya mapatay nito, buti na nga lang nakatakbo siya. At ang sabi niya ang pangalan ng pumatay sa kaibigan niya ay si Brian Smart. Wala silang nakitang Brian Smart dun sa data nila kaya inisip nila na baka alias niya lang ito. At hindi niya rin mabigay yung eksaktong itsura ni Brian Smart kaya alam ng mga pulis na mahihirapan silang hanapin tong Brian Smart na to. Matapos nito ay sunod-sunod pa rin may mga nawawalang mga kabataan sa lugar nila at lahat ng mga nawawalang na-report sa kanila ay mga lalaki. At lahat din sila ay huling nakita sa gay bar sa lugar nila. At noong August 1995, nakareceive ulit ang mga pulis ng tawag galing kay Tony Harris na nakita niya daw ulit si Brian Smart. Nakita niya daw ulit ito sa isang gay bar sa lugar nila. Sinundan niya daw ang sasakyan nito ngunit bigla itong nawala sa paningin niya pero nakuha niya ang plate number nito.
Nung una ay hindi siya pinanawalaan ng mga pulis dahil baka nagkamali lang siya sa plate number dahil ang lumabas sa data nila ay isang businessman na nagngangalang Herbert Richard Baumeister, ang nagmamayari ng Fox Hollow Farm at ilang malalaking tindahan sa Indianapolis, Indiana. Sinabi sa kanya ng mga pulis na patuloy sila mag-iimbestiga at sinabihan siya na kapag nakita niya ulit ito ay tawagan sila kaagad. Ngunit makalipas ang ilang buwan ay patuloy lang sinasabi ni Harris na positibo siya na si Herbert Baumeister ang pumatay sa kaibigan niya. Sinabi nito na sinakal ni Brian Smart yung kaibigan niya gamit ang pool hose hanggang mawala na ito ng hininga. Kaya't makalipas pa ang ilang araw ay pumunta na sila sa Fox Hollow Farm para tanungin nila si Herbert tungkol sa inaakusa sa kanya ni Tony Harris. Pero dahil wala pa silang warrant of arrest nung araw na yon, ay wala silang nagawa nung tumanggi si Julie at si Herbert na i-search yung bahay nila at interviewin silang dalawa tungkol sa ibinibintang ni Tony Harris. Matapos nito ay napansin ni Julie na si Herbert ay palagi nagiging magagalitin kaya't sinabihan niya muna ito na magbakasyon muna. Habang nangyayari ito lahat sa buhay nila, naalala ni Julie na noong 1994 nakita niya yung mga anak niya na may nilalarong isang bagay na nakapagpatakot sa kanya. Nung nilapitan niya ito ay isa itong bungo ng isang tao. At nung tinanong niya yung mga anak niya kung saan nila nakuha ito, ang sabi sa likod ng bahay nila. Kaya tinanong niya kaagad si Herbert tungkol dun sa mukhang bungo talaga ng tao nakita ng anak niya. Ngunit sabi ni Herbert ay isa lang ito sa mga gamit ng papa niya dahil isa itong doktor. At noong 1996, dahil sa takot na ni Julie sa buhay niya dahil sa asawa niya nagiging magagalitin, ay nag-file na siya ng divorce at pumayag na siyang i-search yung bahay nila. Nangyari ito lahat habang nasa bakasyon si Herbert at wala sa Indiana. At nung i-search na nga nila yung bahay niya, nakakita sila ng maraming bungo ng tao sa paligid ng bahay nila Herbert. Umabot sa halos 5,000 buto ng tao ang nakita sa paligid ng property nila Herbert. Ilang araw lang matapos ito ay nalaman din ni Herbert na nag-file na ng divorce yung asawa niyang si Julie at may na-release na ring warrant of arrest para sa kanya. At nung July 3, 1996 ay nakita si Herbert na wala ng buhay katabi ang baril niya. Nag-suicide ito at nag-iwan ng sulat kung bakit siya nagpakamatay. Sinabi niya nagawa niya ito dahil sa pagbagsak ng negosyo nila at dahil malapit na sila maghiwalay ng asawa niya. Wala siyang binanggit tungkol sa mga bungo o kung may pinatay siya o ni kahit tungkol sa napakaraming buto ng tao na tagpuan sa paligid ng bahay nila. Ang suspecha ng mga pulis ay tuwing nasa bakasyon si Julie kasama ang mga anak, pumupunta si Herbert sa mga gay bar sa lugar nila at sa kung paanong kaparaanan ay napapasama niya ang ilan sa mga kabataan. Yung iba ay pinapatay niya sa mga madidilim na lugar. Sinasakal niya ang mga to gamit ang iba't ibang bagay at yung iba dito ay nangyari mismo dun sa swimming pool ng bahay nila. So makalipas mangyari to lahat, naging abandoned place yung property nila. Hanggang sa makalipas ang isang dekada noong 2006 nung lumipat si Rob at si Vicky Graves sa property ni Herbert Baumeister. Isang araw habang nagba-vacuum si Vicky malapit sa swimming pool, ay biglang namatay yung vacuum niya, hindi niya alam kung bakit. At nakita niya ay nahugot niya pala yung saksakan, siguro napasobra yung lakad niya at aksidente niya itong nahugot. Ngunit nangyari ito ng 2 beses. Kaya nung ibalik ni Julie sa saksak yung vacuum, tinesting niya muna kung maluwag ba yung saksakan o bakit nalalaglag ito pero wala siyang makitang kahit anong kadahilanan bukod sa baka nahugot niya ito. Kaya tinuloy niya na yung pagba-vacuum niya habang patingin-tingin siya sa saksakan. At habang tinitignan niya ito, nakita niya itong dahang-dahang natatanggal sa saksakan na para bang may taong humuhugot nito. Ikinonekta kaagad dito ni Julie doon sa mga bungo at mga patay na natagpuan sa paligid ng bahay nila noong 1996. At isang beses naman habang nagpipintura si Rob sa labas ng bahay nila, lumapit sa kanya si Vicky na may nakita daw siyang nakapulang lalaki sa likod ng bahay nila. Sinabi nito na nakatitig lang ito sa bahay at nung nakatitigan niya ito ay tumalikod ito at naglakad papunta sa mga puno sa likod ng bahay nila. Kaya sinundan niya lang ito ng tingin at nagulat siya dahil hindi pa ito nakakarating sa mga puno at mga damuhan sa likod ng bahay nila ay bigla na lang itong nawala. Takot na takot si Vicky habang kinikwento niya ito kay Rob. Pero sinabi lang ni Rob sa kanya na dapat i-expect niya na meron talagang mga taong titingin-tingin sa bahay nila dahil makikita dito na may bago na nakatira at siguradong alam din nila yung history ng bahay na to. Si Rob ay nagtatrabaho sa isang car dealership at yung isa niyang katrabaho na pangalanan na lang natin na Joe ay palaging nalilate sa trabaho halos araw-araw na. Kaya kinausap na siya ni Rob na kung ano nangyayari sa kanya, bakit palagi siyang nalilate nitong mga nakaraang araw. Sinabi sa kanya nito na napakalayo ng bahay niya na halos hindi na rin siya nakakatulog dahil sa biyahe.
At naalala ni Rob na mayroong maliit na bahay dun sa property nila na pwedeng upahan ni Joe kaya binanggit niya na ito at pinuntahan nila. Bukod sa napakalapit nito dun sa pinapasukan nila ay napakalaki rin ito. Kaya't makalipas lang ang ilang araw ay nagsimula na maglipat si Joe. Nung unang gabi ni Joe dun sa bahay, habang natutulog siya ay panaginip niyang may humahabol sa kanya. At nung magising siya ay feeling niya may humahabol pa rin sa kanya kaya nagsimula siyang tumakbo at nauntog siya sa pintuan ng bahay niya. Dahil sa lakas ng pagtama niya sa pintuan ay halos mahimatay siya at hindi niya alam kung ano nangyayari sa kanya. Akala niya ng mga oras na tumatakbo siya ay nasa panaginip pa siya. Pero binaliwala niya lang ito, naisip niya dahil sa dala ng pagod sa paglilipat ng mga gamit niya at naisip niya baka dahil din sa bago yung bahay na tinutulugan niya. At isang beses hating gabi habang naghuhugas ng pinggan si Joe, narinig niya may kumakatok dun sa pintuan niya kaya naisip niya si Rob ito o baka naman si Vicky. Kaya sumigaw siya na may tinatapos lang siya at sandali lang. Pero matapos niyang sabihin ito ay patuloy lang kumakatok kung sino man yung tao sa labas. Kaya't nagsimula siya ulit sumigaw na sandali lang habang naglalakad siya papunta dun sa pintuan. At nung malapit na siya sa pintuan ay patuloy pa rin kumakatok ito kaya sabi niya sandali lang. Ngunit pagbukas niya ng pintuan ay walang tao sa labas. Kaya medyo nagulat si Joe dahil halos nangyayari pa yung katok na yun nung buksan niya yung pintuan. Kaya't imposibleng makalayo kaagad yung taong kumakatok dito. Kaya nagmadali siyang tumakbo sa labas at inikot niya yung paningin niya sa paligid ng bahay niya. Pero wala siya nakita na kahit sino. Naisip niyang imposibleng makalayo kaagad yung tao na to kaya dahan-dahan siyang humarap sa bahay niya. Dahil kung meron man pwedeng pagtaguan yung tao na to, nandun to sa taas mismo ng pintuan niya. Kaya dahan-dahan siyang umikot paharap sa bahay niya ngunit wala rin siya nakitang kahit ano dito. Kaya't sinilip niya na rin yung bahay nila Rob ngunit nakita niyang patay na yung mga ilaw dito dahil hating gabi na nung nangyari iyon. Naisip niya baka tulog na din sila. At baka kung anong hayop lang yung nag-cause ng mga kalampag o mga katok na narinig niya. At dahil may aso rin siya sa loob ng bahay niya, naisip niya baka yung aso niya yung nag-cause ng ingay na yun. Talaga naghahanap siya ng mga dahilan o eksplanasyon tungkol dun sa mga katok na narinig niya. Dahil si Joey hindi naniniwala sa mga paranormal o mga multo-multo na yan, kaya pinabayaan niya na lang ito at pinalampas niya dahil naisip niya baka kung anong hayop lang ito. Noong gabi din na yun ay naisip niyang ilakad man lang yung aso niya sa paligid ng property na ang pangalan ay Fred, na baka may makita rin siyang gising pa na tao sa bahay nila Vicky. At matanong kung sakaling sila yung kumatok dun sa bahay niya. Pero hindi pa siya nakakalapit, nakita niya patay na lahat ng ilaw at sarado na rin yung mga bintana at saka pinto kaya naisip niya baka tulog na sila. At patuloy na nga sila naglakad-lakad ni Fred dun sa paligid ng property nila. At maya-maya biglang tumakbo na lang to si Fred dun malapit sa punuan sa likod ng bahay nila Vicky. At nung tinignan niya kung saan ito patakbo ay nakita niyang may lalaki naglalakad papunta sa mga punuan, nakatalikod na ito sa kanila. Pero bago pa ito makarating dun sa mga punuan ay bigla na lang itong parang nawala sa paningin niya. Nung una ay nakaramdam siya ng takot pero hinabol niya yung aso niyang si Fred dahil baka mawala ito o baka anong mangyari sa kanya. At nung pagpasok niya dun sa punuan kung saan nawala yung nakapula ay nakita niya si Fred na nakatingin sa kanya. Habang nilalapitan niya si Fred ay na-realize niyang hindi sa kanya ito nakatingin kundi sa likuran niya. Kaya't humarap kaagad siya sa likod niya at nakita niyang may lalaki sa harap niya. Nakapula ito at nakatitig lang sa kanya. Sa sobrang gulat at takot niya ay nagmadali siyang tumakbo sa bahay niya at sumunod naman sa kanya si Fred. Sinarado niya lahat ng bintana at nilak niya lahat ng pintuan. At buong gabi ay pasilip-silip siya sa bintana niya at baka makita niya itong lalaking nakapula. At kinabukasan ng umaga ay wala siyang pasok noon. Hindi siya nakatulog ng maayos at pumunta kaagad siya kay Vicky. Pagkatok niya dito ay sinalubong siya ni Vicky at ni Rob at niyaya siya nito kumain sa loob. Pagpasok niya ay nagsimula kaagad siya magkwento tungkol sa nangyari nung gabi bago ang araw na yon. Nung nabanggit na ni Joe yung lalaki nakapulang nakita niya sa likod ng bahay nila ay nagsimula maging emosyonal si Vicky. At binanggit niya na rin kay Joe na may nakita rin siyang nakapula dun sa likod ng bahay nila. Ikinokonekta ito lahat ni Vicky dun sa mga nakitang bungo o mga buto dun na nakita sa property. At doon na dinalaman ni Joe kung ano yung history ng bahay na yun at nagsimula na rin siya matakot sa mga naranasan niya. Dahil nung una ay naghahanap siya ng kahit anong eksplanasyon, ngunit ngayon ay kinokonekta niya na rin ito sa history ng bahay na yun. Makalipas ang ilang linggo ay wala silang naramdaman, naging normal lang ang lahat. At iniwasan din mo ng pag-usapin nila Vicky, Rob at ni Joe yung mga nangyari ng mga nakaraan. Ngunit isang beses nung tanghaling tapat walang pasok si Joe, may narinig siya naglalakad sa kwarto niya. Dahil kahoy yung sahig ng tinutuluyan niyang bahay, pag nakasapatos ka ay rinig na rinig mo ang bawat hakbang kung sino man yung taong naglalakad na to. Dahan-dahan siya naglakad papunta sa kwarto niya at gulat na gulat siya nang biglang may kumatok sa pintuan niya.
Habang naglalakad siya palapit sa pintuan ay napansin niyang palakas din ng palakas yung katok. At kitang-kita niya na halos mauga yung pintuan sa lakas ng katok na yun. At bigla na lang itong bumukas ng malakas. Isinilip niya lang yung ulo niya sa labas ng pintuan niya, ngunit wala siyang makitang kahit sino dito, at napansin niya na yung pangkatok sa gilid ng pintuan niya ay nakaangat pa, na halos para may nakahawak dito, at kitang-kita niya itong bumagsak na para bang binitawan nito na kung sino man yung taong humahawak nun. Sa sobrang takot niya ay tumakbo siya palabas ng bahay niya, at ramdam niya rin may tumatakbo sa likuran niya na parang hinahabol siya, at pagharap niya dito ay may nakita siyang lalaki, ngunit hindi ito yung nakapula. Nakaputi ito at parang basang-basa at tumatakbo papunta sa kanya. Sa sobrang takot niya ay napaupo siya at nakapikit na lang, at pagdilat niya ay wala na yung lalaki. Sa oras na yun ay nagsimula nang matakot si Joe dun sa bahay na yun. Pumunta kaagad siya kila Vicky, ngunit nang makita siya nito ay hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Hindi niya maipaliwanag yung naranasan niya, pero alam ni Rob at ni Vicky na may nangyari dun sa bahay niya. Kaya sinubukan muna nilang pakalmahin si Joe at nagsimula nilang pag-usapan na baka naman ito yung mga nabiktima ni Herb Baumeister at humihingi lamang ito ng tulong sa kanila. Kinukonvince nila yung sarili nila na mababait itong mga nagpaparamdam na to, na kung ano man at kung sino man yung nagpaparamdam sa kanila ay hindi ito mananakit. Nung araw din na yun ay pumunta sila sa police station at nagtanong sila tungkol sa history ng bahay na yun, na kung anong nangyari sa panahon ni Herb Baumeister nang pagmamay-ari niya pa yung Fox Hollow Farm. Pinakita sa kanila ng mga pulis yung mga picture na nabiktima ni Herb Baumeister. At nagulat si Vicky at si Joe nang makita nila yung lalaking nakapula dun sa mga picture. At nagsimula sila magtanong kung saan nangyari mismo yung mga pagpatay, at sinabi ng pulis sa kanila na ang lahat ng pagpatay na nangyari dun sa property nila ay nangyari dun sa loob ng bahay. Ayun yung teorya nila, at sinabi pa nila na yung iba sa mga buto na nakita nila ay sinunog muna yung katawan nito bago ito ilibing. Sinabi din nila na nung araw na pumunta sila dun sa bahay ni Herb, pagpasok nila sa swimming pool, akala nila ay napakaraming tao dito, yung pala mga manika lang ito na ginawa ni Herb dun sa swimming pool nila para magkunyaring maraming tao dito. At doon na sila na-convince na yung mga biktima nga ni Herb yung mga nagpaparamdam sa kanila. At isang beses habang nakahiga na si Joe dun sa bahay niya, may narinig na naman siya nagtatakbuhan, naglalakad, kumakatok, nagbubulungan doon sa bandang likod ng bahay niya. At nung tumayo siya para pakinggang mabuti yung mga narinig niya, na-realize niya na lahat ng mga tunog na naririnig niya ay hindi nanggagaling sa labas, kundi nangyayari mismo sa loob ng bahay niya. Kaya't nilabas niya yung cellphone niya at nagsimula siya mag-record. Umupo siya kung saan niya naririnig yung mga tunog kanina at nagsimula siya magtanong kung sino yung naglalakad doon sa bahay niya, ngunit wala siyang narinig na kahit anong tunog. At nagtanong naman siya kung sino siya doon sa mga nabiktima, ngunit wala rin siyang narinig na kahit anong tunog. Kaya hininto niya na yung recording niya at pinakinggan niya ito. At ito mismo yung recording galing sa cellphone ni Joe. Who keeps walking in the kitchen? Nung tinanong niya kung sino yung naglalakad-lakad doon sa kusina niya, ang sagot sa kanya nito ay the married one. At tandang-tanda ni Joe ayon mismo sa mga pulis na lahat ng mga nabiktima ni Herb ay mga binata. Ang nag-iisang kasal lang sa insidente sa Fox Hollow Farm ay si Herbert Richard Baumeister.